Si Mimori ay nagkaroon ng isang mahalagang pag-uusap kasama si Sogo, kung saan nakalap niya ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kilos at kakayahan ng iba pang mga bayani. Dahil sa kanyang papel sa labanan, laban sa isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng dakilang emperador ng demonyo, nagtiwala sa kanya, si Sogo, at ibinahagi ang mahahalagang detalye tungkol sa kanilang mga kaklase. Dahil dito, natukoy ni Mimori ang tatlong pangunahing individual na maaaring maging hadlang sa kanyang layunin na talunin ang Diyosa Vices, sina Kirihara Takuto, Takao Hijiri, at Ikusaba Asagi. Si Kirihara, isang class na bayani, ay hayagang laban sa kanya, ngunit naniniwala si Mimori na kaya niya itong harapin bilang isang kaaway. Si Takao Hijiri, isa ring class, ay mas mahirap basahin, ang kanyang mga kakayahan at reputasyon ay ginagawang isang mapanganib na kalaban, at kung siya ay magiging hadlang, tiyak na susunod din ang kanyang kapatid. Samantala, si Ikusaba Asagi, bagamat nasa mas mababang ranggo, ay matalino at may mahusay na estratehiya, kaya't maaari siyang maging isang malaking sagabal sa hinaharap. Habang iniisip ni Mimori ang matibay na determinasyon ni Sogo na protektahan ang kanyang mga kaklase sa anumang halaga, napagtanto niya na sa lahat ng bayani mula sa ibang mundo, maaaring siya mismo ang pinakamalaking hadlang sa kanyang plano. Pagkatapos, tinalakay ni Mimori at Eve ang estratehiya ng digmaan, kung saan kinumpirma niyang ang kanyang tunay na layunin ay talunin ang Diyosa. Pinag-aralan nila ang maaaring maging takbo ng labanan, habang ang mga bayani mula sa ibang mundo ay nakatutok sa pakikidigma laban sa dakilang emperador ng demonyo, mas kaunti ang tauhan ng Diyosa na magtatanggol sa kanya. Kung ang dakilang emperador ng demonyo, na dumanas na ng malaking pagkatalo, ay umurong patungo sa pinakahilagang bahagi ng lupain, habang patuloy na nakikipaglaban ang class 2 sa kanya, magkakaroon ng pagkakataon si Mimori na makuha ang ipinagbabawal na salamangka mula sa farthest country. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng kapangyarihang sirain ang Diyosa ng tuluyan. Gayunpaman, hindi niya matiyak kung sino ang unang matatalo, ang dakilang emperador ng demonyo o ang Diyosa. Ngunit anuman ang mangyari, determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang labanan sa anti-monster White Castle ay nagdulot ng napakaraming casualty. Ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ng dakilang emperador ng demonyo, sina Ingrance at Zwegseed, ay napatay. Ang labanan ay mas naging magulo dahil sa pagdagsa ng mga halimaw mula sa Golden Monster Area, na nagresulta sa malaking bilang ng mga nasawi, lalo na sa hanay ng mga mataas na opisyal at sundalo.